Yo, so what's up sa inyo mga katek? Ang video natin ngayon mga katek is pagaganahin natin tong ROG RG-EST 350 version 2 wireless bridge ni ROG mga katek, no? Gagamitin natin siya sa CCTV mga katek. So, maximum wireless data rate mga katek is 867 Mbps, 2 times 10100 Mbps port. Then recommended point to multipoint niya is 3, no? So 3 device, no? Recommended distance is up to 5 kilometers. Horizontal 31, vertical 40. So makakatik ito yung gagamitin natin. Support niya yung 5 GHz, 2 GB ports, anti-interference, no? So pag maraming antenna, so auto aayusin niya yung interference niya, makatek. Then point to multipoint or point to point, makatek, pwedeng dalawa lang or pwedeng multi-point makatek. Then passive PoE, can cloud management, no? So cloud management ibig sabihin is monitor mo yung dalawang antenna niya makatek, no? So makatek, pag bumili kayo ng ROG wireless is pair na po yan, no? Dalawa na. So makatek, papakita ko sa inyo kung anong laman nitong box na to. Then isi-set up natin, papakita ko sa inyo paano i-set up. Then after natin ma-set up, gagamitin natin siya mismo sa CCTV makatek, no? Para pag may project kayo, magkaroon kayo ng idea, then pwede nyo gamitin si ROG makatek. So papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga kasama niya makatek, no? Open na natin. So yan, open na natin. So mga katek, ito yung itsura ni ROG wireless bridge, no? So pag bumili pala kayo nito, pair na to, pwede kayo mag-inquire sa akin nito mga katek. Pag may project kayo, pwede kayong magtanong sa akin. Pwede kayong bumili niyan mga katek sa Ictus Technology, no? So siya yung nagpapahiram sa akin ng mga device para ma-set up sa mga project ko. So, kay Ictus Technology, pwede kayong bumili niyan mga katek, no? Pair na po yan, no? So, mga katek, 5 kilometers pa lang yung pinakamalayo na support ni ROG antenna, no? So, may lalabas sila, siguro, bago matapos tong year na to, may lalabas silang mas malayong range na mga katek. Ayan. So, yan yung ating ROG antenna, mga katek. So, ito yung antenna. Ayan. Ayan. Open natin. Yan yung antenna. Ayan, so ayan. So ito sa ilalim, dito natin ilalagay yung LAN cable, no? So PoE, LAN to reset button, then yung 12 volts adapter niya. So is PoE na siya, may kasama siyang PoE injector or PoE adapter. So yan yung antenna, then yung PoE niya. So PoE adapter. Ayan. Open natin. So, yan yung itsura ng PoE adapter niya. So, PoE and LAN. So, makikita nyo dito, meron din siyang PoE and LAN na makatek. Then, dito rin, meron din. Yan. So, makatek, example, dun sa area, kailangan ng another LAN, pwede kayo ditong connect. Kung may ilalagay pa kayong another na camera, pwede kayo ditong connect sa LAN 2 para makascade yung network na paglalagay ng bagong camera, makatek, no? Sa iba kasi makatek, isa lang, no? PoE lang. Then, dito na yung pinaka cascading niya, yung LAN mismo. Ayan. So, yan yung PoE adapter niya. Then, may kasama na siyang ring. Ayan. Kung anong tawag dito. Then, power cord. Yung bracket niya. Pag sa mga wall natin siya ilalagay. Ayan. Then, ito. Para maayos natin yung angle mga katek, no? Ayan. So, yan. Warranty card. Yan. Warranty card. So, yan yung mga kasama niya mga katek, no? So, mga katek, itong ROG wireless bridge to is auto pairing na to mga katek. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-set up ng auto pairing, no? So, ibig sabihin ng auto pairing, hindi na natin siya i-configure. Set up lang natin siya. Then, mag-auto pairing na siya. Then, kabit natin yung camera or kung saan natin gagamitin. So, depende po sa inyo kung paano nyo siya gagamitin. Kung gusto nyo i-set up yung IP address niya, pwede naman. So, tayo, dito sa video to, tuturo ko sa inyo yung auto pairing mga katek, no? So, gawin na natin, i-set up na natin yung dalawang antenna, then set up natin yung auto pairing niya. Ayan. Yun, so mga katek, na-set up na natin yung dalawang camera natin, no? For auto pairing na gagawin natin, no? So, bali mga katek, after neto, i-deploy natin to mismo sa ating project mga katek, no? So, makikita nyo, may UTP tayo para sasasak natin dito sa ating PoE, papunta dito sa ating LAN PoE. Then sa kabila, sa NBR side, ganun din mga katek, no? Then yung LAN,
doon na ko-connect mga katek yung ating camera. Then sa kabilang side naman, doon naman ko-connect yung ating recording machine, no? So, dito, pwedeng rekta sa switch. Dito rin sa recording machine is pwedeng rekta rin sa main switch, mga katek, no? Ayan, so, mga katek, dito sa ROG antenna natin or sa wireless bridge natin, is makikita natin dito, may nakalagay is camera end. Ayan. Camera end, mga katek, no? Ibig sabihin, sa camera side siya, mga katek. Then, dito naman sa ating isang antenna, ang magiging access point natin is recorder end na mga katek. So, may nakalagay na kung saan siya ilalagay na pwesto para hindi tayo malito, mga katek, no? So, mga katek, kabit na natin itong ating POE, no? Para magka-power na siya. So, mga katek pala, bago natin ikabit yan, papakita ko lang sa inyo, itong side, makikita nyo, ito yung sa side niya. Ayan, so yung wifi niya, kung yung signal is gaano kalakas or kahina, then yung LAN 2 and LAN 1, no? So, pag yung LAN 1 is nakakonect na yung POE, like that. So, ibig sabihin, connected, no? So, yung LAN 2, pa nakakonect naman siya sa switch or camera. So, iilaw siya. So, ibig sabihin naman ng system, pag nakailaw na siya ng steady, ibig sabihin is naka-pairing na siya dun sa ating recorder and VR, mga katek, no? So, ganun lang siya kadali i-setup, mga katek. Then, iska natin ng cloud para ma-monitor natin sa ating cellphone, mga katek, no? So, yan, mga katek, gagawin natin, i-auto-fairing na natin siya, mga katek, no? Para magamit na natin dito sa ating project, mga katek, no? So, first time kong gagamit ng ROG, may testing natin siya ngayon kasi yung paglalagyan ko ng ROG is open area, mga katek, no? So, game, setup na natin, lagay na natin itong cable. So, ayan, mga katek, nakabit na natin itong ating cable sa adapter, then sa antenna natin, saksak na natin, power up na natin, then hintayin natin mag-auto fairing yung ating dalawang antenna, mga katek, no? So, ayan, mga katek, nakikita nyo na umiilaw yung ating system, no? Ayan, so, hintayin lang natin siya mag-pairing. Ayan. Hintayin lang natin siya mag-pairing. So, pag huminto na yung LED ng system, ibig sabihin is pairing na yung dalawang antenna natin, mga katek, no? Then, pag umilaw na lahat. So, makikita nyo dito, mga katek, makikita nyo dito na yung signal ng wireless connection natin is puno, no? Ibig sabihin, maganda yung batuhan nila ng signal kasi malapit lang naman sila, no? So, pag deploy natin to sa outdoor, makikita natin kung gano'n talaga aganda yung pairing nila, mga katek. Yung LAN natin, yung LAN natin wala pang ilaw kasi wala pa tayong link, no? So, pag nagkaroon tayo ng link, magsisiilawan na siya, mga katek, no? Then, yung system natin, ibig sabihin, naka-steady na siya. Ibig sabihin yung, mga katek, is naka-pair na. So, pair na yung dalawa nating antenna, is ganoon lang kadali, mga katek, no? So, magtatanong kayo, paano kung gusto ko, alam ko yung IP address mismo ng dalawang antenna. Example, ito is 100.1, then 100.2. Pwede yan, mga katek, no? Sa setup nyo lang, kukunin nyo lang yung IP address niya, then, pwede nyo na siyang pasukin sa dashboard niya o sa web dashboard niya, then edit nyo na doon kung ano yung gusto yung IP address na ilagay or isunod nyo dun sa network ninyo. Ang gagawin lang naman kasi natin dito is kailangan mag-pair sila para yung kabilang location is ma-detect ng recording location, no? So, kahit di ko na siya siguro bigyan ng IP address, nasa cloud ko na naman siya or pwede ko siyang scan para ma-detect ko siya sa aking cellphone, mga katek, no? So, yun. Kung gusto nyo siya lagyan ng IP address, walang problema yan. Lagay nyo lang sa laptop yun, tusok dito sa LAN or dito sa kabilang LAN at pasukin nyo yung web dashboard niya, yung IP address niya, then palitan nyo siya ng IP. Then, para may reference kayo kung anong IP niya. Then, palagat troubleshoot, pwede nyo ilagay or i-ping yung IP niya kung live ba siya, no, mga katek, no? So, ganon siya pwedeng i-setup, no? So, tatanungin niyo ako ano yung IP address ng ROG network na to. So, ito yon. Ayan. Yan yung IP address, default IP address ni ROG Wire. Yan, mga katek. Na-pair na natin. So, pupunta tayo sa ating project. De-deploy na natin itong dalawang antenna na to. Itong pair antenna na to, ROG. Papakita ko sa inyo kung gumagana ba siya ng maayos, mga katek, no? So, i-scan din natin siya sa ating ROG app, mga katek, para mamonitor ko siya kahit wala na ako dun sa ating site. So, deploy na natin ito, mga katek. Yo, mga katek, nandito tayo sa site, mga katek. Then ito yung camera
na walang display mga katek or no link. Siya yung lalagyan natin ng ROG antenna mga katek para magkaroon na siya ng signal dito sa ating NBR or magkaroon na siya ng display sa monitor. So yung pala yung area paglalagyan natin mga katek ng isang antenna natin, no? Or yung camera side na antenna natin mga katek. No? So medyo malayo din yan mga katek. No? So bawal kasi magkable dito mga katek. Kaya naglagay tayo ng antenna mga katek. No? So ang gagamitin nating antenna ulit dito mga katek ay ROG, no, na EST 350 version 2 mga katek, no. So, kung makikita nyo, may nakalagay na dyan na mga katek na camera side or camera end, then may nakalagay din na recorder end, no. So yung recorder end, syempre dun siya sa NBR or sa switch na NBR nakakabit mga katek. So yan yung camera and recorder end mga katek, nakalagay siya sa likod niya. So ilalagay na yan ng ating mga technical at mapaganahin na natin yan mga katek, no? So yan mga katek, nilagay natin ng ating technical yung ating recorded and antenna mga katek, no? So yan nakakabit na mga katek. Ang gagawin naman natin, pupunta tayo doon sa remote site para ilagay naman yung camera end mga katek. So yan yung camera end mga katek, ilalagay natin to katabi ng camera. So abang na rin to mga katek, no? Kasi magkakaroon din ng camera pang iba dun sa location na yun mga. Kagandaan lang din dito sa ROG mga katek is mabubuo mo yung throughput, pati yung signal, no, kung gaano kalayo, then yung DV, no, kung maganda ba yung binibigay niya mga katek, no. So nandito tayo sa remote site mga katek. Ayan, kakabit na natin yung PoE adapter, then PoE switch, no. So bakit tayo naglagay ng PoE switch mga katek? Kasi maglalagay pa ng mga panibagong camera diyan mga katek. So abang na yun mga katek. So makikita nyo mga katek, no, ayan yung ating antenna and camera mga katek, no. Yun yung connection niya mga katek, ayun sa sinusum ko mga katek, no. So ang gagawin natin, hintay lang natin sila mag-pair mga katek. So automatic pair na po ang ROG natin mga katek. Depende lang sa inyo kung i-config nyo pa siya mga katek, no. So gawin natin ngayon mga katek, balik tayo dun sa ating main site para makita kung nag-display na ba or meron ng signal sa monitor. Maipakita ko sa inyo mga katek. So ayan yung ating mga kasama. So dito pala to sa Bataan mga katek, no. So ayan mga katek, nagkaroon na ng signal, no, yung kaninang walang display, no. So yan pala yung camera na kanina nating nakuha na ng video mga katek, no. So okay na tayo dito mga katek. So papakita ko sa inyo yung live viewing mga katek, no. So yan yung live viewing mga katek, no. So smooth naman, hindi siya naghahang. So walang lag na nangyayari mga katek, no. So yan yung connections niya mga katek, no. So sana mga katek nakatulong tong video na to sa inyo. Nagkaroon kayo ng idea. So kung gusto nyo palang ma-view, ganito yung itsura niya mga katek, no, sa ROG Cloud. So maraming salamat. Support my YouTube channel and Facebook